Pag gumalaw yung helmet, ayan o, hindi ko na makikita yung aking daan. Kaya mas maganda po ay fit po ang bibili ninyong size ng helmet. Guys, welcome back to my channel. This is Ling po ulit ng Naos. And for this video, mag-unbox tayo ng bagong release na design ng SEC helmet. Okay, for the first time, ngayon lang sila naglabas ng ganitong design and gusto ko na kayo yung unang makakita nito. So, samahan nyo ako. I-unbox natin. Ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang bago sa helmet na ito, okay, ng SEC brand helmet. Pakita natin ang helmet ng SEC. Bagong-bago to sa market kasi ngayon lang to naglabas ng ganitong model. Sec Rise helmet, okay. So, bubuksan natin to. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman. Ano nga ba ang laman ng box na ito? Okay, ito, first impression, lagi ko yung ginagawa pag nag-unbox tayo, sa box muna tayo, okay? Ayan, yun. So, ako, first impression ko sa box, medyo malambot siya, okay? Malambot yung box niya, pero syempre, hindi naman masyadong importante yung box eh, diba? Hindi naman masyado kasi ang importante dyan, yung laman and yung tibay ng helmet na gagamitin ninyo. So, ngayon, iti-check natin kung talaga bang sulit ito. And mamaya, sasabihin ko sa inyo kung magkano yung presyo niya. Okay, so ito yung box niya. Okay, bagong design din kasi ngayon lang to. Ngayon, yan, ganyan. Yung ganyang design, ngayon lang to ni-release ng SEC or ng SEC helmets natin. Okay, so buksan na natin siya. Okay. Pag binuksan natin siya, makikita natin ulit na nakalagay siya. Oops! May nakikita ako. Okay. So, sa box niya, teka, patong muna natin ito. Sa box niya, yun. Okay. So, may nakalagay siya or meron din siyang freebie na yan, smoke lens. Bongga talaga yung mga helmet natin ngayon, no? Kasi meron silang mga freebies. Okay, unang-una na yung ating lens kasi hindi mo na kailangan bumili ng lens if ever na masira, magasgas or anything sa iyong lens, meron ka ng pang-replace and talaga namang makakatipid ka, di ba? Hindi mo na kakailanganin bumili pa ulit kasi nga freebie na siya. Okay, ayan. So, may kasama siyang smoke lens. Okay, yan. Ito yung sinatawag nating smoke lens. Bakit smoke? Kasi hindi siya ganun ka dilim, okay? Hindi siya clear, hindi siya maliwanag, hindi rin siya ganun ka dark. Kaya smoke lang, ibig sabihin po pwede din to sa gabi. Okay, pwede sa umaga. Ayan, gamit na gamit mo to sa morning. And syempre, pwede din siya sa gabi kasi hindi siya super dark. Okay, smoke lens lang siya. Iba pa yung dark lens sa smoke lens. Okay, so ang smoke lens, pwede po siyang gamitin sa gabi. Okay, so advantage yun, maganda yun. Kasi kung magtatanong kayo kung magkano nyo ba mabibili yung mga ganitong lens, usually nagre-range po ito ng 800 to 1,000 pesos. Depende pa yan sa seller na mabibilihan ninyo. So dito sa bagong model ng SEC helmet, meron na siyang kasamang free smoke lens. Bago sa paningin, bagong pangalan, bagong model, okay? Pero syempre, yung brand, yung pa rin. SEC helmet po. Matagal na po sa market ang SEC, kilala na po siya dito sa atin. And subok na po yung tibay ng mga gawa ng SEC helmet. Hindi man po siya yung talagang mga high-grade class, pero isa po siya sa mga pinagkakatiwalaang standard helmet dito sa atin sa Pilipinas. Buksan na natin. Huwag na natin patagalin. Okay? Ayan. Okay, look at that. So, tingnan nyo muna. Ito yung side view, front view, and ang kanyang back
view. Okay. Ayan. So, isa po siyang modular helmet. Ayan. Okay. So, modular helmet po. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung pwede siyang full face and kung pwede din po siyang half face. Okay. So, ang mga modular helmet po natin ngayon talagang sulit na sulit ang gamit kasi nga kung sakaling mainit, halimbawa ang biyahe natin or traffic, ayan, gamit na gamit natin yung pagiging modular niya kasi mas madaling iangat, maging half face and mas yung hangin. Okay, so mas makakahinga tayo or hindi tayo masyadong maiirita kung sakaling na traffic. Yan, ganyan. Okay, so dual visor po siya. Yan, okay. Pag sinabing dual visor, meron po siyang inner lens. Okay, yan po yung nandun sa loob ng helmet. Ito pong inner lens, hindi po ito natatanggal. Okay, naka-built-in po yan sa loob. Yan. Naka-lock siya doon sa loob and meron lang din po siyang switch. Yan, hindi po siya natatanggal. Ang napapalitan lang po dito is yung kanyang main lens. Okay, yung pinakang lens sa harapan. Yan ang napapalitan. Yun nga po, may kasama siyang smoke lens. Okay? Ayan, so modular po siya. Okay, kanina nung pagdating ng stocks na to, syempre, chinek ko na muna kung ano nga ba yung mga features niya. Okay, so isang kagandahan na nagustuhan ko dito, meron na po siyang lock. May lock na. Okay, so ano ba yung lock na yun, ma'am? Okay, so yung lock na yun, meron na pong lock, di ba po pag modular siya, or pag ginawa nyo siyang half face, meron po siyang lock sa gilid. Ito. Pakita ko po. Yan. Okay, ito. Yung lock na yan, once na pinush up po ninyo, yan, makikita nyo, naka-push up siya, hindi nyo po siya basta maibababa. Okay, so ang purpose po nun is, halimbawa po, nasa biyahe kayo at naka-half face kayo, ang purpose po ng lock na yun, so hindi basta-basta babagsak or hindi basta-basta to bababa. Yan, okay. So, pag may lock siya, yun yung purpose nun. And, syempre, pag po i-pinush down nyo na to, naka-unlock na siya, po pwede nyo na po siyang gawing full face helmet. Okay? So, meron din po siyang lock kapag po gagawin nyo siyang full face helmet. Yun. Okay. So, yun po yung tunog na yun. Ibig sabihin, nakalock na. Okay? Pag naman po ang driving ninyo is long drive, halimbawa po, mabilis ang takbo ninyo, much better po na naka-lock po or naka-full face po ang helmet ninyo. Okay? Ang modular helmet ninyo, mas maganda po na naka-full face siya. Okay? Yung half face po, pag gagawin nyo po siyang half face, advisable po yun kung halimbawa po na mabagal lang yung takbo ninyo or kung sakaling nakatigil kayo. Pagdating po sa air vents niya, meron po siyang air vents sa harapan. Ito po. Yan. Okay, ako po mas gusto ko po yung air vents na ang switch ay nasa harapan kasi mas madali po siyang gamitin, buksan kapag po nagda-drive kayo. Kaysa po yung lock po ay nasa loob. Okay, for me lang naman po yun. Nasa sa inyo pa rin naman po yun kung ano mas preferred ninyo. Meron din po siyang air vent sa taas, yung ating ventilation. Yan po yung lagi kong sinasabi sa inyo na importante na may pumapasok na hangin sa loob ng helmet ninyo para mas komportable kayong huminga. Okay? And syempre, meron din po tayong ventilation sa likod. Okay? Yung ating outer vents. Ayan. Okay? Ito naman po, importante din yan kasi kung sakali naman na sobrang init na ng loob ng helmet ninyo, ayan, may sisingawan po ng init, okay? Wala po itong switch, okay? Wala po. Kasi nga po, direkta pong lalabas dyan or sisingaw yung hangin or yung init na na-absorb ng helmet sa loob. Okay, ayan. Ang ating pong SEC helmet ay DOT approved. Ayan. DOT approved and meron na po siyang ICC sticker. Okay, so makikita naman po ninyo yung ICC niya is yung bago. Okay, so ibig sabihin talagang latest design siya or new release talaga. Okay, ayan. So yung ICC niya po is yung bago na. Okay, and then eto pa, may pagkakaiba po siya dun sa windstorm design. Okay, yan. Yun po kasi talaga yung ang windstorm design po kasi talaga ng SEC helmet, dun po kilala
ang SEC pagdating sa modular. Okay, so ito po si Rise. Yan, si Rise. Ito po yung design niya. So, ibig sabihin, hindi po siya windstorm or binago po siya. Okay? Wala lang po akong on hand ngayon ng windstorm eh. So, next time na lang po, pag magkaroon ako, i-vlog ko po yung comparison nilang dalawa. Okay? So, ibang-iba po yung design nito sa windstorm model. Kung naaalala nyo po yung binlog ko o yung ginawa kong video ng Kaleido model, yun po ay windstorm design. Okay, ilalagay ko po yung link sa description box para po makita ninyo yung pagkakaiba. Okay, halimbawa, napanood nyo yung Kaleido and then napanood nyo to, makikita nyo po yung pagkakaiba nila. Okay, so ito pa, si SEC po, Rise ay binago na yung lock. Okay, so ayan yung lock niya. Ito. Lock po ito para sa lens, sorry. Ayan, lock po siya para sa main lens. Ito po, ayan. Ipupull nyo lang din po yan. Yan, ipupull nyo lang din po yan para ma-unlock yung kanyang, sorry ayan. Para ma-unlock yung kanyang lens. Okay, ipupull nyo lang po yan. Ayan, so, both sides po pagtatanggalin or papalitan ninyo. Gagawa na lang din po ako ng video kung paano palitan yung lens na ito. So, hindi ko na muna ngayon isasama. Ayan, ang lock po niya, quick release. Ayan, so, ipupull nyo lang po itong red na tela na ito para po ma-unlock. So, pag ilalak naman po ninyo, pasok nyo lang po dun sa yan, dyan. Papasok nyo lang po and then push nyo lang po. Ayan. So, nakalock na siya. Palagi ko po yung itinuturo sa inyo, ha. Kapag po kayo nasa driving na or nagda-drive na po kayo, much better po, palagi nyo pong i-check kung nakalock po ang inyong, pag po nakalock ito, kasi importante po yun. Pag hindi po kasi ito nakalock at may nangyari, po pwede po na tumalsik pa rin yung helmet ninyo. Okay, so mas maganda po na palaging i-check kung nakalock po ang inyong helmet sa inyong scene. Okay, ayan. So, ayun po. Okay, full face. Yan, full face. Modular, pwede po siyang gawing full, half face, and then dual visor. Ayan. Pagdating naman po sa kanyang appearance, kung mapapansin ninyo, mas pinaliit na yung shell. Okay? Mas pinaliit, mas pinagaan. Okay? Ito po sa hawak ko dito, actually wala po siyang nakalagay kung ilan kilo talaga ang helmet na to. Pero sa pagkakahawa ko po sa kanya, siguro nagre-range lang po ito ng 1.4. Yan, okay. So, ibig sabihin, lightweight lang po siya. And, mas maliit po yung shell niya. Okay, layo ako ng konti. Yan. Medyo malaki siyang tignan sa camera. Pero, on actual, mas maliit po yung size niya compare po sa mga modular helmets na nabibili ninyo. Mas maliit po yung sizing nito compare kay Spider, kay LS2, kay Evo, and dun sa Windstorm model. Punta naman po tayo dun sa size niya. Okay, so ako po, lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang mga sizes po ng helmet natin ay depende pa rin po sa brand ng helmet na bibilihin ninyo. So, ito pong si Rise, itatry ko po. Papakita ko po sa inyo kung ano yung sizing niya, okay? Ito po, try ko po, papakita ko po sa inyo. Ito po pala ay medium size. So, ang medium size po ay 57 to 58 cm. Okay? Yan po yung size ng medium. Okay? So, ito po ay medium size. Oops! Ayan, medium size. Teka. Kita ba? Okay. Ito, maluwag po ito sa akin. Ayan, o. Gumagalaw po siya. Ayan. Nakikita nyo? Medium. So, ano po siya? Kailangan ko pa po siyang gamitan ng, well, ang pinakamaliit na po kasi niya is medium. Kaya, ito lang yung po pwede kung sakali. Gagamitan ko pa siya ng bonnet sa loob, yung mas makapal na bonnet para po kumapit siya. Kasi maluwag po yan sa akin. Ayan po. Ito-try ko pong ibaba. Baka sakaling mas masikip po siya pag ibinaba. Ayan. Okay. Ito po. Kung mapapansin ninyo, maluwag po yan. Ayan, o. Maluwag po siya. Medium size po ito. So, ibig sabihin, mas malaki yung sizing niya compare sa ibang
sa ibang model. Ayan, sa ibang model at sa ibang brand. Okay, ayan po. Maluwag po yan. Ayan po. Pag nagaganyan nyo po yung helmet, so ibig sabihin po maluwag po yan sa inyo. Kayo po yung mag-a-adjust kung halimbawa na ito na yung pinakamaliit na size. Ang mangyayari po niyan, magsusuot kayo ng bonnet na makapal para po hindi siya gagalaw. Kasi ang proper po talaga, hindi po dapat gumagalaw sa mukha ninyo or hindi umaalog ang helmet. Ayan. Kasi katulad dyan, halimbawa po nagde-drive ako, pag po gumalaw yung ulo ko, hindi ko na makikita yung pag gumalaw yung helmet, ayan hindi ko na makikita yung aking daan. Kaya mas maganda po ay fit po ang bibili ninyong size ng helmet. Okay? Okay, yung ano pala niya, guys, yung kanyang lock, yung para sa modular po, ito po, meron po siyang button dito sa ilalim, ayan. Pag po naka-full face siya ganyan, ipupush nyo lang po itong button sa ilalim, ito po. Meron po siyang button dito, push nyo lang po yun, and then, pull it up. Yan, okay, so modular na siya. Pag naman po ipo-pull down ninyo at gagawin yung full face, push lang po pababa, wala na pong pipindutin, and then, make sure lang po na nakalapat or tumunog na, ibig sabihin nakalock na siya for full face. Guys, ang sizing po niya ay malaki. So, ibig sabihin, katulad ko po, may mga brands po ng helmet na medium size ay kasya na po sa akin. Pero ito pong model ni Rise ay medyo mas malaki yung sizing niya or yung fitting niya. Example lang po guys, pagdating sa sizing. Halimbawa po, isa-sample ko po yung LS2 helmet. Halimbawa po, XL kayo sa LS2 helmet. Pagdating po dito sa modular ng SEC Rise model, magiging large lang po kayo. Okay, bakit po? Kasi nga po, mas malaki yung sizing niya compare po sa LS2 helmet. So, ibig sabihin, magle-less kayo ng isang size. Okay? Napaka-importante po yan kapag po bibili kayo ng helmet pagdating sa size, lalong-lalo na yung mga nag-o-order online, mga nagpapa-shipping. Okay, siguraduhin nyo po or itanong nyo po sa seller kung ano po yung size na talagang para sa inyo. Alam po yan ng mga nagtitinda ng helmet. Okay, so sasabihin nyo po na ganun yung helmet nyo na ginagamit and yung size para po alam nila yung po pwedeng size sa inyo. Okay, ulitin ko lang po. Ang mga available sizes po natin for SEC modular Rise model ay medium, large, XL. Ang medium size po natin ay 57 to 58 cm. Ang large size po natin is 59 to 60 cm. And ang ating pong XL size ay 61 to 62 cm. Okay, so ibig sabihin po, malaki yung sizing nito. So ibig sabihin yung XL niya can fit 2XL. Yung pong mga chubby chick, okay, yan. Okay, ito po yung pagkakataon ninyo kasi po malaki po talaga ang sizing ng SEC modular helmet. Okay, so si Rise po ay malaki din. So pareho sila ng size ng SEC Windstorm modular. Malaki din po kasi ang sizing nun. Okay? So pagdating naman po sa price natin, ang price po niya, SRP price po niya is 2,900 pesos. Okay, ayan. Alam nyo guys, pagka-deliver pa lang nito, nung malaman ko yung presyo niya, nasasabi ko na talaga na sulit siya sa presyo niya. Kasi i-compare nyo siya sa price ng Windstorm Modular na nagre-range ng 3,100 pesos sa 2,900 pesos. Okay? Ayan, okay. 2,900 pesos lang po siya. Full face modular helmet at isa pa, meron siyang kasamang free lens. Okay? Kaya, napakasulit na po niya for modular helmet, 2,900 pesos lamang po siya. Kung ako po yung tatanungin nyo pagdating dun sa price niya, napakasulit na po. Sa 2,900 pesos, meron ka ng modular, full face helmet, and isa pa, meron pa siyang free na
lens, smoke lens, and yung kanyang dust bag. So, kung nagustuhan niyo po yung design ng bagong SEC brand helmet, makakabili po kayo or makaka-order po kayo sa Maos Store. Ayan. Ito po yung FB page. Pwede po kayo mag-message dyan para po maka-order kayo online or pwede din po kayo mag-visit dito sa physical store ng Maos. And kung nagustuhan niyo po ang video na ito at nakatulong po sa inyo para makapag-decide kung ano yung bibili nyong helmet or kung pasok ba sa budget at quality ang helmet na ito, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Maos TV, and i-hit niyo na rin po yung notification bell button para po updated kayo sa mga bagong designs na i-upload ko. Maraming salamat po and keep on tuning, guys. Thank you. Bye-bye. Ciao, ciao.